He loves me, but hates his fellow man, he is a liar. So, humina yata yung sagot ninyo. Baka may tagpo pa dun sa iba, no? So, kaya nga po, balikan ko lang ng konti, Matthew 6:33. Sabi, seek first my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin niyo muna ang aking kaharian at kabanal-banalan, at ang lahat-lahat ng yan ay idadagdag ng ating Panginoong Diyos sa atin. Amen? Kaya nga, pati na ang buhay, kagaya ng sharing niya. Bless na bless po ako. Salamat po, Sister Alma. Bless na bless po ako sa sharing niya. Bakit? Tunay na walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Amen? Isipin mo, magkaroon ng karamdaman. Alam niyo po, sa totoo lang, kahit yung mga ibang mananampalataya, pag nagkaroon ng karamdaman, pag tinignan mo, lumot na mukha. Bakit? Nag-aalala na yan. Kaya nga, pag ganitong tag-ulan maraming kinakabahan Bakit? Pag may lubog, maraming namamatay, lalo na pag may bagyo. Hello? Ano po? Nung naalala niyo yung September, is it September 26? Yes. Ondoy? Marami namatay? No? Pagka katatapos lang po ng Kwaresma, no? Kailan lang? Alam niyo, pag Kwaresma, ang naalala ko po sa aming mahal na ama, mahal na ina, sasabihin na sa aming mahal na ama, Noy, handa mo na yung mga salbabida. Mainit po yung panahon na Bakit niya pinahanda yung mga salbabida? Ano po ba yung mga salbabida? Interior ng gulo. Tapos bubombahan mo, lalagyan ng tapos may hangin. Pag ikaw maliligo sa dagat o sa ilog, noong unang panahon, gagamitin mo, hindi ka malulunod. Nakita nyo, hindi ka malulunod. Kaya nga, pinahanda niya yung mga salbabida kasi salba means maligtas. Hello? Salba means maligtas. Bakit nililigtas ng Panginoong Diyos ang bawat isa sa atin? Kasi mahal niya tayo. Amen po ba? Amen. Sabi niya, salba means maligtas. Yung bida. Kaya ka nandito kapatid, kaya ako nandito, kaya po tayo nandito lahat. Kasi bida ka sa puso ng ating Panginoon. And so, sisters and brothers in Christ, ang magiging susunod na panayam po natin ay ang salvation. Ano po yung salvation? Ano naman po yung kaligtasan? Ang galing nyo. Yung English, Tagalog, yung Tagalog, yung English. So, yun po pala, yung salbabida na sinasabi natin, yun ang kaligtasan. Kaya nga ang sabi ni Lord, ang sabi niya, John chapter 10 verse 10b, kaya lamang siya naparito upang ang mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at siya. Anong pong ibig sabihin ng ganap? Sa inyo, ano po, sister, anong ganap? Siya. Tama po yun. Tama yun. Ano pa po? Sister Tessie. Ganap. Ano po sa inyo ang ganap? Tunay. Pwede rin po. Sister Rani. Buhay na buhay. Pwede rin. No? Ano pa po? Sabi ng mga naging kompleto. Tapos na. Praise God. Tama pa rin, ha? But for me, sisters and brothers in Christ, ganap means wala ka nang hahanapin pa. Why? When Jesus is with you, Jesus is more than enough. Hello? Kaya nga, pag pinag-usapan po ang kaligtasan, of course, alam po natin the four stages of our salvation. In the book of Genesis, ano po sabi sa aklat ng Genesis, chapter 3, verse 15, yung babae raw ay panganganak at ang panganganak niya ng birhen na ito ay magiging Mesiyas, ang tagapagligtas. Sino ba yung nanganak ng Mesiyas? This was prophesied by Isaiah 800 years before the coming of the Messiah. Hello? Kaya nga, anong sabi niya? In Isaiah chapter 7 verse 14, sabi niya Isaiah, manganganak ka at tatawagin itong Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God with us. Walang tense. Sapagkat siya ang Alpha at Omega. Sa pasimula pa ay siya at siya.
So mga kapatid, ito po, in fact, this is in the Old Testament, but in the New Testament, ano sabi po, Matthew chapter 1 verse 23, kinot po ni Mateo si Isaiah. Ano, sinabi na ito ng mga nanaka. Yung first days of our salvation, yung pong dumating po si Inang Maria na padala ng Ama para ipanganak ang Mesiyas. Nakita natin ang role ni Mama Mary. Hello. Kaya sabi nga doon sa isang kaibigan matalik na born again. Alam mo bro, matutulog lang. Ayaw siya tanggapin. Pero kami tanggap namin. Bakit naman ang meron kayo? Meron kami. Pero marami kami meron na wala kayo. Wala kami kayong mga imahe. Kami meron. Wala kayong Inang Maria. Kami meron. Kabiruan ko po yun. Ibig sabihin, hindi kami tupok sa buho. Hello? But kidding aside, nung pakilala ko po ang ating pananampalataya sa Kanya, kasi lagi ko naririnig, kaya ako umalis sa Katoliko, mali ang kasuhan. Salamat sa Diyos. Kasi sharing namin, Katoliko na siya uli. Parang natin si Lord. And so, how about the second stage of salvation? So yung una, yung coming po, yung paggamit kay Inang Maria. Pangalawa, yung baptism. Doon tayo po ay binyagan. Nung binyagan po tayo ng maliliit pa tayo, sino sumagot? Ninong magulang. Amen po ba? The third stage of salvation is our confirmation. Nung i-confirm na, Kristiyano ka na talaga. Yung kumpil. But sisters and brothers in Christ, whether we like it or not, whether we admit it or not, marami sa ating Katolikong sarado, dikandado. Kaya sabi ng ibang denominasyon, yung mga Katoliko, katok na, likot pa. Bakit? Hindi nga nagsisimba yung iba eh. But they call themselves as Roman Catholic Christian. Yesterday I was with Father Teo Rustia with our retreat. Sabi na nakakalungkot. Maraming nagsasabing siya Kristiyanong Romano Katoliko, pero hindi mo makikita sa simula. Totoo po bang sabi sa Matthew 18:20, Matthew chapter 18 verse 20, when there are 2 or 3 gathered in my name, there I am in their midst. Kapag may dalawa o tatlo nagtatipon sa aking pangalan, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Totoo po ba yun? Amen. Bakit po ako tayo nagsisimba? Bakit po ako tayo umaatin sa services? Hello? Ganyan na lang. Marami siya nakakalungkot. Hindi mo lang ako totoo nga. But sisters and brothers in Christ, kung konti man ang marami ang dumalo, isa lang ang katotohanan, kapatid, pakinggan mabuti, pinagpala ka ng Panginoong Diyos kasi nakarating ka ngayon sa sila. Palakpakan po natin, bigay na palakpak kay Lord naman. Kasi sabi po, hindi po ba? Sabi, Psalm 47 verse 1, pumalakpak ng may dalakatuwa, mamahal sa ating Panginoon. Amen? Hindi tayo nagkaintindihan. Ang sabi niya, verse 1, pumalakpak ng may dalakatuwa. Glory to God. Glory to God, Jesus. Salamat po. Para kay Lord yan. Ngayon po, ito na. The fourth stage of salvation, ito na po yung ginagawa natin dahil matigas ang ulo ng tao, nakakasala pa rin. Kaya kailangan magkaroon ng renewal. And this is the renewal movement na ito po inaaniban. Tingnan niyo po mga kapatid sa mga participants. Tumingin kayo sa paligid, sa mga nagpapatotoo sa mga busy dyan, na wala nagbibigil, nagpapasilite, nagluluto doon. Tanongin niyo sila kung may sweldo sila. Hello? Wala na nga sweldo yan, bumastos na sigurado yun. Hello? Pero bakit ginagawa po nila? Kasi na-renew sila. Yung sinasabi ni Brother Ray, kasi yung banal na espiritu kumikilos na po sa aking mga kapatid. Amen. Hindi ko sinasabing hindi kumikilos po sa inyo. Ang sinasabi ko lang, kumikilos sa kanila.
No? And this afternoon, makikita nyo, gusto tagal ko pala ginahapos ang banal na Espiritu. Ako po sa totoo lang, matagal ko siya ginahapos, ang umigilos lang sa akin, Espiritu ng kamunduhan ko. But this, yun po yung pangalawang panayang po. So, let's continue. Yun po yung stages of salvation na pinaniniwalaan natin as Roman Catholic Christian. At yun naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon po, sa original na plano ng Panginoong Diyos, in the book of Genesis, chapter 1, verses 26 to 28. Hindi natin pag-inirin po ito. There is the so-called original plan of God. Ano po yung original na plano ng Panginoong Diyos? The number 1, original plan of God. Pakinggan po mabuti. Pag binasa po natin ng Genesis chapter 1, verses 26 to 28, number 1 is man's dominion. Ang tao ang mamamahala sa lahat ng nilalang ng ating Panginoong Diyos. Mga ibon sa hipapawid, mga wild animals sa lupa, maamo, malalaki, maliliit. Pati na yung nasa dagat, ilalim ng tubig ng dagat. Pati magbibigay po ng pangalan, ang tao magbibigay ng pangalan. Halimbawa, meow! Ano po yun, Sister Anna? Anong usaha? Ang usaha. Sister P. So, Brother Frank. Ano ba? Hindi, sabi nung isa, asawa ko yun. Sirit na po, sirit. Helicopter, lilipad na kayo naman. Sino ba nagbigay ng pangalan ng helicopter? Iba tao din. But kidding aside, sisters and brothers in Christ, tao ang mamamahala. May nakita na po ba kayo na sa circus, halimbawa noon, patatalunin ng tao yung leon. Doon, minsan mga may apoy. Minsan, walang apoy muna sa umpisa. Pero may nakita na po ba kayo na nagsabing leon sa tao? Minsan lang daw nakalamang ang hayop sa tao. Kasi kapag nagpunta ka sa Santa Ana, San Lazaro, pag tumakbo ka kayo, dami tao nanonood. Hello? Pero pag tumakbo naman ang tao, walang kabayong nanonood. No? But kidding aside, man's dominion, yun po yung una. Pangalawang original na plano ng ating Panginoong Diyos, perfectong pamumuhay, perfect life. Pag sinabi kong perfectong pamumuhay, there is this so-called joy, the inner degree of joy, no? Alam niyo, pag sinabing joy kasi, dapat lalo, kasi ito po yung Christian ID, yung may joy, laging nakangiti, no? Yung mga Kristiyano raw, dapat laging nakangiti. No? Pagka yung nakaharap mo yung kasamaan mo, mga kapatid mo, nakangiti ka, hindi ka nakangiti. No? Kaya lang, huwag ka na mag-ngiti mag-isa. Alam niyo po, pag sinabi kasing joy, kapatid, sa totoo lang, makikita mo na lang ang joy ngayon sa lababo. Ano ba yun? At saka, alam niyo po, ang original na plano ng Panginoong Diyos, kaya lagi raw nagre-rejoice ang tao. Kaya nga sabi niya, Pastor Paul, in Philippians chapter 4, verse 4, sabi niya, kung wala naman yung dati, pero mag-rejoice ka pa rin nung dumating sa'yo, mag-rejoice ka. Dumating ang problema, rejoice. Huh? Dumating ang bagyo, dumating ang karamdaman, dumating ang balakuba. Hello? So yun, perfectong pamuhay. There is joy, there is peace, may kapayapaan. Ay, alam niyo po, sa bahay daw, minsan ang kapayapaan sa bahay kapag magkaaway si nanay at si tatay. Bakit? Hindi nag-uusap. Hello? Kasi nung unang taon daw, ang nagsasalita lagi si tatay. Nakikinig lang si nanay. Pangalawang taon, napikon si nanay. Siya na nagsasalita at nakikinig si tatay. Pangatlong taon, pareho ng mainit ang ulo, sabay na silang nagsasalita. Ang nakikinig, kapitbahay. Hello? No? Pero, tingnan niyo po,
original na plano ng Panginoon Diyos, there is love, there is joy. Love, there is joy.